Tap, narinig mo na ba ang balita? Nakabalik na raw ang scout team pero sa 100 miyembro nito, isa lang ang nakabalik ng buhay. Ano? Totoo bang balita yan? Oo, Tap. Ang balita ko pa ay kasama daw sa scout team ang elite team ng mga orange na pusa. At sa di malamang dahilan, naubos silang lahat. Naubos? Hindi yun totoo. Ang bali-balita pa, Tap, tanging yung team leader lang ang nakaligtas. Ano? Baka naduwag siya at niligtas niya ang buhay niya kaya tumakas. Corporal Pusakat, nakabalik na po ang scout team at tanging isang miyembro lamang ang nakabalik ng buhay. Corporal Pusakat, kasama ang elite team ng mga orange na pusa sa scout team pero naubos pa din sila. Ano kaya ang nakasagupan nila sa labas ng pader? Kung ano man ang nangyari sa labas ng pader, ay mukhang totoo ang ulat ng kakaibang bilang ng mga itim na pusa. Kakausapin ko ang survivor. Maghanda ka ng mensahero papunta sa sentro, magpapadala tayo ng ulat. Bakit ngayon pa nangyari ito kung kailan wala si Kapitan Miao Ming? Kailan ka ba babalik, Kapitan? Tumakas ka na, Pusilito! Isama mo ang mga sibilyan! Iwanan niyo muna kami. Go! Corporal Pusakat. Maupo ka, Pusilito ang iyong pangalan, hindi ba? Nakapagpahinga ka na ba? Wala nang oras para magpahinga, Korporal. Kailangan maipaalam na natin sa kanila sa sentro kung anong nangyari sa aming pangkat. Pusilito, sabihin mo sa akin ang lahat ng nangyari, paanong naubos kayo? Hindi ba't lahat kayo ay may mga mahiwagang sandata? Hindi ba't kasama nyo ang elite na grupo? Mga halimaw ang umubo sa amin, walang mahiwagang sandata ang makakaligtas sa atin, Corporal. Maghunos dili ka, Pusilito. Nasa loob ka na ng Kapitolyo, kaya ligtas ka na. Bakit pala hindi kayo humingi ng tulong sa maliit na kampo militar? Wala na ang maliit na kampo militar. Kasama silang naubos. Nasa loob kami ng maliit na kampo militar. Nang salakayin kami. Ako ang may kasalanan, Corporal. Kaya naubos kaming lahat. Ako ang team leader. Pero hinayaan ko ang mga orange na pusa na umatake sa mga kalaban. Sobrang daming itim na pusa. Hindi na mga pusa yung Corporal. Mga halimaw ang umubos sa amin, walang mahiwagang sandata ang makakaligtas sa ating Corporal. Magpahinga ka na sa barracks mo, Pusilito. Ako na ang bahalang mag-ulat ng nangyari sa inyong grupo. Totoo kaya ang sinasabi niya? Mabuhay nga. Pero paano naman dadami ang mga itim na pusa? Haha! Ito na pala si team leader, duwag at tumakas pa. Aha! Ito na pala si Team Leader Duwag at iniligtas ang sariling buhay. Team Leader Duwag! Mga itim na pusa lang ang mission nila, pero naubos sila. Siguro kung kami ang nandun, baka naubos na namin lahat ng Bernard Dogs. Wala kayong alam. Hindi nyo alam kung anong klaseng halimaw na itim na pusa ang umubos sa amin. Ano? Halimaw na itim na pusa? Alam naman nating lahat kung gaano kahina at kaduwag ang mga itim na pusa, huwag ka mag-imbento. Ang sabihin mo, wala kang kwentang team leader. O baka hindi ka marunong gumamit ng mahiwagang sandata, gusto mo ipakita ko sa'yo? Huwag mo akong yabangan. Hindi tumapalang sa training na gamit yung mga walang kwentang sandata na yan. No! Dahil walang mahiwagang sandata ang makapagliligtas sa atin. Huwag mo akong yabangan. Tingnan natin kung sino ang walang kwenta. Wala ka pala kay team leader, duwag eh. Wala akong panahon makipagtalo sa'yo. Hayop ka, pinahiya mo ako. Sige, gamitin mo ako. Tapuusin mo na siya. Gamitin mo ang kapangyarihan ko. Masyado ka ng kinakain ng kasamaan ng mahiwagang sandata. Pinaslang mo ang kaming wing guard mo. Isa kang kriminal. Arestuhin ang kriminal! Inaaresto ka namin! Siguro, hindi totoong naubos ang pangkat mo. Baka may ginawa kang krimen sa kanila. Dr. Douglas, nalalapit ng kapistahan sa nakaugaliang paghahanda sa engkanto. Kaya't abalang-abala sila dito sa Kapitolyo. Oo nga, Ginoo. Ikaw, Dr. Douglas, naniniwala ka pa ba sa engkanto? Oo, Katsilor. Pero sa palagay mo, ay tama kaya ang ginagawa nating paghahanda na nakaugalian natin? Hindi ko alam, Katsilor. Pero bata pa lang ako ay itinuturo na ng aking tatay na maghanda ng pagkain.
para sa engkanto tuwing pista. Halos lahat ng pusa dito sa Kapitolyo ay naniniwalang ang paghahandang kailangan nating gawin ay ang maghanda ng maraming pagkain para sa pagbabalik ng engkanto. Oo, tama ka. Pero meron din namang ibang mga pusa na naiba ang paniniwala. Marami ding pusa ngayon ang hindi na naniniwala sa engkanto. Meron din namang mga pusa na naniniwala sa dalawang engkanto, kagaya ng mga Bernard Dogs. Dahil sa pagkakaiba-iba ng paniniwala ay nagdulot na ito ng mga digmaan. Kung alam lang sana natin kung ano ba talaga ang punot dulo ng lahat ng mga paniniwalang ito tungkol sa engkanto, siguro ay naiwasan ng maraming digmaan ng mga pusa. At si Lord Felix Bacat, nandito na po ang estrangherong nabuhay sa parusang kamatayan kay Boboy. Ginoong Komikis, masaya akong makita lang ligtas. Douglas, salamat sa'yo. Iwan niyo muna kami. Ikinagagalak kitang makilala, Ginoong Estranghero. Ako si Katsilor Felix Bacat. At ako ang nangangasiwa sa buong timugang bahagi ng Kapitolyo. Batid kong natalo mo si General Katdog sa isang patas na labanan, tama ba? Oo, aksidente lang naman ang pagkakapaslang ko sa kanya. Inaapi niya kasi yung mga pusang may sakit sa may klinika. Mabuti ang iyong kalooban, Ginoo. Magkagayon ay nais kong ipabatid sa iyo na mayroon kaming umiiral na batas dito patungkol sa mga Class S na mahiwagang sandata. Ayon sa batas, kung sino man ang makapaslang sa isang pusang nagmamay-ari ng Class S na sandata, ay siya ang sunod na magmamay-ari sa sandata. Hindi lahat ng pusa ay may kakayahang gumamit ng mga Class S na mahiwagang sandata. Madalas sa mga pusang sumubok gumamit sa mga Class S na mahiwagang sandata ay kinakain agad ng kasamaan at kapangyarihan ng sandata. Kaya't marami sa mga sumubok ang mga namatay. Iilang pusa lamang ang nakagawang makagamit ng Class S na sandata at nabuhay. Ngunit silang mga nagtagumpay ay nagkamit ng kakaibang hindi makapusang kapangyarihan mula sa sandata. Mawalang galang na Felix Bacat. Pero napakahaba pa ng litanya mo. Huwag ka na magpaligoy-ligoy. Ano ang gusto mong sabihin? Ginoong Estranghero, nasa iyo ang Class S na mahiwagang sandatang kalasag. Magkagayon, ikaw ang magiging bagong tagapagtanggol sa timog. Pasensya ka na, Felix. Pero wala akong balak maging tagapagtanggol. Kaya ako napa dito ay dahil sa bembang. Kaya pasensya na at may hahanapin pa akong babae. Sa palagay ko, ay alam ko kung nasaan ang babaeng hinahanap mo. Tutulungan kitang hanapin siya. Yaan ay kung tutulungan mo ako. Ginoong Komikis, umayag ka na. Siguradong matutulungan ka ni Katsilor Felix Bacat. Ay naku, may magagawa pa ba ako? O sige, papayag na ako na sa ngalan ng bembang. Kakaibang daigdig. Nakatitiyak tayong ito ang mundo ng mga teknolohikal na engkanto. Bakit sa hinaba ng panahon na walang matibay na ebidensya ng teknolohikal na engkanto, ay ngayon pa ito nagparamdam ulit? Kahit dumating ang teknolohikal na engkanto, wawasakin natin ang buong Kapitolyo kasama ng buo nilang angkan.